Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Siguro, noong unang beses kaming nagkatinginan ni Marco, ang kapatid ng asawa ko, doon sa hapunan ng pamilya. Nakaupo siya sa tapat ko, nakasuot ng puting polo na bahagyang nakabukas ang itaas na butones. Ang nangiti niya, may halong biro at kumpiyansa, tila walang takot sa mundo. Hindi ko na masya pinansin ng husto noon. Sa totoo lang, mas nakatingin ako sa asawa kong si Daniel, na abala sa pakikipag-usap sa mga magulang niya. Ngunit sa likod ng lahat, may kakaibang alo ng dumaan sa akin. Isang uri ng init na hindi ko maipaliwanag. Habang tumatagal, mas napapansin ko si Marco. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil madalas siyang bumisita sa bahay namin. Lagi siyang may dahilan. May kailangang kunin, may dapat gawin, o minsan simpleng pagbisita lang. Palaging may nangiti sa labi at tila laging handang magdala ng saya. Masarap siyang kausap, matalino, magaan, at may kakaibang charm. Hindi siya tulad ng asawa ko na seryoso at tahimik. Si Marco ay buhay na buhay, magaan ang hagod ng bawat salita, at parang laging may liwanag sa paligid niya. Isang gabi, dumalaw si Marco sa bahay habang nasa trabaho si Daniel. Magdadala lang daw siya ng pagkain galing sa restaurant na paborito namin. Nakangiti siyang pumasok, dala ang dalawang supot ng pagkain. Nagpasalamat ako at inalok siyang maghapunan na rin dito. Nag-usap kami habang kumakain tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa pamilya, mga pelikula, musika, at mga bagay na gusto naming gawin sa buhay. Hindi ko na malayang napapalapit na kami sa isa't isa. Ang tawa niya, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, parang may ibang kahulugan. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng ganito o kung may nararamdaman din siya. Paano kung hindi tayo ganun kaseryoso sa buhay? Tanong niya sabay tingin sa akin. Hindi ba mas masaya kung hayaan lang natin na mangyari ang dapat mangyari? Napatawa ako pero sa loob-loob ko may kung anong tumusok sa puso ko. Parang may ibig sabihin ang tanong niya na hindi ko kayang harapin. Sinubukan kong huwag magpakita ng anumang emosyon, ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung siya lang ba ang gumagawa ng paraan para maging ganito o kung ako na rin ang may kasalanan. Lumipas ang mga araw at mas naging madalas ang pagbisita ni Marco. Si Daniel, abala sa trabaho, kaya halos kami na lang palagi ang magkasama sa bahay. Dumating sa puntong nasanay na ako sa presensya niya, sa mga biro niya, sa pag-aalaga niya. Isang araw, habang naghuhugas ako ng mga pinggan, tumayo siya sa likuran ko. Hindi ko na malayang naroon na pala siya hanggang sa maramdaman ko ang init ng katawan niya malapit sa akin. Hindi niya ako hinawakan, pero ang lapit niya ay sapat para magpatigil sa akin. Naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang tahimik ng paligid, pero ang gulo ng isip ko. Marami kang iniisip, hindi ba? Tanong niya. Ang boses niya, mababa, parang bulong. Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang magsalita. Natatakot akong baka kung ano ang sabihin ko ay magbigay ng ibang kahulugan sa sitwasyon. Tumalikod ako at sinubukang ngumiti. Walang malalim, pagod lang siguro. Ngunit alam kong hindi totoo iyon. Alam kong may malalim na dahilan kung bakit ako kinakabahan sa presensya niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko sa salamin kung sakaling may mangyari sa amin, kung sakaling may masabi o magawa akong hindi ko na mababawi. Isang Sabado, nagkayayaan ang buong pamilya na magpunta sa beach. Masaya ang lahat at parang walang mali. Si Daniel, palaging abala sa pag-aalaga sa mga bata. Si Marco naman, abala sa pagpapatawa sa mga pinsan. Ako, tahimik lang, pero hindi ko maiwasang mapansin si Marco. Ang paraan ng paghawak niya sa bola habang naglalaro. Ang kaseryosohan niya kapag tinuturuan ang mga bata kung paano lumangoy. Ang nangiti niya, ang lakas ng katawan niya,
Lahat ng ito ay tila may magnet na humihila sa akin. Habang nasa ilalim kami ng lilim ng puno, lumapit siya sa akin. May dala siyang malamig na tubig at iniabot iyon ng walang salita. Nagpasalamat ako, pero nang magtama ang mga mata namin, parang tumigil ang oras. Hindi niya inalis ang tingin niya at sa sandaling iyon, parang wala ng ibang tao sa paligid. Nagpapakawala siya ng isang uri ng enerhiyang hindi ko maipaliwanag at hindi ko maitatangging may bahagi ng puso ko na tumutugon. Alam mo bang, ang ganda mo? Bulong niya na tila isang lihim na hindi dapat marinig ng iba. Natigilan ako. Hindi ko alam ang isasagot. Ang normal na reaksyon, tatawanan ko lang sana iyon, pero hindi ko magawa. Sa halip, tumayo ako nagsabing pupunta ako sa tubig para magpalamig. Ngunit habang lumalayo ako, naramdaman ko ang bigat ng tingin niya sa akin tulad ng isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa pampang, tinanong ko ang sarili ko kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Mahal ko si Daniel, ang asawa ko. Pero bakit may parte ng puso ko na hinahanap si Marco? Bakit may bahagi ng pagkatao ko na nagugustuhan ang presensya niya? Hindi ko alam ang sagot, pero alam kong mali. Mali ang lahat ng ito. Pagbalik namin sa bahay, nagpaalam si Marco na uuwi na. Ngunit bago siya umalis, tumingin siya sa akin ng matagal. Walang salita, walang galaw, pero ang tingin niya ay sapat para gisingin ang lahat ng damdamin na pilit kong itinatago. Nang sumakay na siya sa kotse, iniwan niya akong may isang tanong na paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko. Paano kung hindi lang ito pagkakaibigan? At doon, alam kong hindi na ako ang dating ako. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero parang isang sikretong apoy ang unti-unting lumaganap sa dibdib ko. Ako si Karina, isang simpleng babae na may maayos na pamilya. Asawa, anak, at tahanang puno ng katahimikan. Pero ang katahimikang iyon ay biglang nagkaroon ng ingay nang dumating si Marco, ang bayaw ko. Si Marco ang nakababatang kapatid ni Daniel, ang aking asawa, ay palaging magiliw. Mula noong unang beses na nagkakilala kami sa kasal, hindi ko maitatangging may kakaibang alon sa pagitan namin. Pero pinilit kong huwag pansinin iyon. Alam kong kasalanan na kahit isipin ito. Sa bawat pagbisita niya sa bahay, sinikap kong magpakita ng tamang pag-uugali. Hindi ko siya pinansin ng higit sa nararapat. Pero iba ang nararamdaman ko sa tuwing magtatama ang aming mga mata. Isang araw, dumalaw si Marco para maghatid ng ilang gamit galing sa probinsya. Nasa trabaho si Daniel noon, kaya ako lamang ang nasa bahay. Dumating siya sa hapon, bitbit ang ilang kahon ng prutas at gulay. Ngumiti siya sa akin, ang nangiting iyon na tila laging may sinasabi pero hindi binibigkas. Kakaiba ang tibok ng puso ko habang inaayos ang mga dala niya sa kusina. Salamat Karina, sabi niya habang nagbubuhat ng isang mabigat na kahon. Ang bait mo talaga, napakaswerte ni Kuya sayo. Napatingin ako sa kanya. May kung anong init sa tono ng boses niya, hindi ko maipaliwanag. Pero naramdaman ko ito. Tumango ako, pilit nang ngumiti, pero hindi maalis ang pakiramdam na may sinasabi ang mga mata niya na hindi dapat marinig. Pagkatapos naming maayos ang lahat, naupo kami sa sala. Nag-usap kami tungkol sa buhay, sa trabaho, sa pamilya. Wala namang kakaiba sa usapan namin, pero ramdam ko ang bawat galaw niya, ang bawat paraan ng pagtitig niya sa akin. Parang bawat salita niya ay may patagong mensahe. Alam mo Karina, bigla niyang sabi, kahanga-hanga ka. Hindi ko alam kung paano mo napapanatili ang pagiging ganito. Kalmado, kahit ang daming responsibilidad. Napatawa ako, pilit na iniiwas ang tensyon. Ganito talaga kapag nanay, kailangang magpakatatag. Pero hindi siya natawa, tumitig siya sa akin, seryoso, malalim. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano kahirap para sa akin minsan. Gusto kong sabihin sa kanya na may mga gabi na umiiyak ako sa pagod, na minsan nararamdaman kong parang
Nawawala na ako sa sarili ko, pero hindi ko ginawa. Hindi ko dapat sabihin iyon sa kanya. Bago pa man lumalim ang usapan, tumunog ang telepono ko. Si Daniel tumatawag. Saglit kong kinausap ang asawa ko, sinabing dumating si Marco at naghahatid ng mga gamit. Normal ang tono ni Daniel, gaya ng inaasahan. Pero sa likod ng boses niya, naramdaman kong parang may kulang. Kailangan ko siyang tanungin tungkol doon, pero hindi ngayon. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Marco. Aalis na ako, Karina. Salamat sa pagsama sa akin. Sana hindi ako naging istorbo. Ngumiti ako, pilit na nagpapakawala ng tensyon. Hindi ka istorbo, Marco. Salamat sa pagdala ng mga gamit. Ngunit bago siya lumabas ng pintuan, bigla siyang huminto at tumingin sa akin. Karina, may kakaibang lalim sa boses niya. Alam kong mali, pero may sasabihin ako sa'yo. Kinabahan ako, napatingin ako sa kanya, pero hindi ako makapagsalita. Alam kong dapat ko siyang pigilan, pero parang naipit ako sa pagitan ng takot at pag-usisa. Mahal kita. Sumabog ang mundo ko sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano ako huminga. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tumitig lang ako sa kanya, hindi makagalaw. Sa isang sandali, parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Tila kami na lang dalawa ang natira sa mundo. Marco, bulong ko, halos hindi ko narinig ang sariling boses. Anong sinasabi mo? Lumapit siya, hindi na inisip kung ano ang magiging reaksyon ko. Alam kong mali, Karina, pero hindi ko kayang itago. Alam kong mahal mo si kuya, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Alam kong hindi mo ako kailanman mamahalin tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Pero gusto kong malaman mo. Parang hinila ang puso ko sa dalawang direksyon. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya na hindi ito tama. Pero hindi ko magawa. Hindi ko maitanggi na may bahagi ng puso ko ang tumitibok para sa kanya. Siguro dahil sa kawalan ng atensyon ni Daniel nitong mga nakaraang buwan. Siguro dahil sa paraan ng pagtingin ni Marco sa akin, para bang ako lang ang mahalaga sa mundo niya. Umalis ka na, Marco, sabi ko pilit na pinatatag ang boses ko. Hindi mo dapat sinasabi ito sa akin. Mali ito. Tumango siya, pero bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya ulit sa akin. Hindi ko na ito uulitin, Karina. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo. Kahit hindi mo ako piliin. Pagkaalis niya, bumagsak ako sa sofa, nanginginig, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon, ang lalim ng kasalanan. Pero sa isang sulok ng puso ko, may kakaibang kilig, isang bagay na hindi ko dapat nararamdaman. Dumating si Daniel pagkagabi. Umupo siya sa tabi ko sa hapunan, pero parang wala siya sa sarili. Parang may bumabagabag sa kanya. Hindi siya madalas ganito, kaya hindi ko maiwasang magtanong. Daniel, may problema ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, bakas ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Karina, may sasabihin ako sa'yo, pero huwag kang magalit. Naputol ang paghinga ko. Sa likod ng mga mata niya, alam kong may mabigat siyang dalang sikreto. At sa sandaling iyon, naglaro sa isip ko ang isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano ang mas mabigat, ang sinabi ni Marco o ang sasabihin ni Daniel? Pagkatapos ng naganap sa kusina noong gabing iyon, pilit kong binaliwala ang nararamdaman ko para kay Marco, ang bayaw ko. Alam kong mali, alam kong kasalanan, pero paano mo pipigilan ang puso kung ang bawat tibok nito ay parang sumisigaw ng pangalan niya? Hindi ko na alam kung paano ko ito itatago, lalo na't sa tuwing magkasama kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Ang paraan ng kanyang pagtawa, ang lalim ng kanyang mga mata, ang banayad niyang pag-aalaga sa kanyang pamilya. Ang masakit, alam kong hindi ako ang babaeng nararapat para sa kanya. Ako ang asawa ng kanyang kapatid. Pero hindi madali ang lahat. Kahit anong pilit kong umiwas, parang sinasadya ng tadhana na maglapit kami.
Isang umaga, nagising akong mag-isa sa bahay. Nasa trabaho si Leo, ang asawa ko, at ang mga bata ay nasa eskwelahan. Nagpasya akong maglinis ng sala pero sa gitna ng pag-aayos ng mga gamit, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Marco. Nakasuot siya ng puting polo na bahagyang basa sa kwelyo na tila galing siya sa labas para mag-ehersisyo. Si Leo? Tanong niya habang inaayos ang kanyang buhok na magulo sa pawis. Nasa trabaho, sagot ko, pilit na tumititig sa sahig upang iwasan ang kanyang mga mata. Pero nararamdaman ko ang presensya niya. Nakatayo lang siya sa likuran ko, tahimik, ngunit mabigat ang hangin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung iniisip niya rin ba ang nangyari noong gabi sa kusina. Kung pareho ba kami ng nararamdaman o kung ako lang ang baliw sa sitwasyong ito. May kailangan ka ba, Marco? Tanong ko, pilit na nilalagay ang boses ko sa normal na tono. Wala, gusto lang kita makita. Napalingon ako sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa puso ko. Gusto niya akong makita. Pero bakit? Dahil ba may nararamdaman din siya para sa akin? O isa lang itong laro para sa kanya? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, sa sandaling iyon, hindi ko na kayang umiwas. Sa kabila ng takot, sa kabila ng guilt, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na saya. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, na para bang iniingatan ang bawat hakbang. Ang mga mata niya ay nakalak sa akin, at kahit gustuhin kong umiwas, hindi ko magawa. Nang tuluyan siyang makalapit, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Tumigil ang oras. Marco, hindi tama ito, bulong ko, ngunit ang boses ko'y mas mahina kaysa sa tibok ng puso ko. Alam ko, sagot niya, pero hindi siya gumalaw palayo. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko, ang kamay na ilang beses nang humawak kay Leo, ang kamay na may singsing ng kasal. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y tila ibang babae ako. Isang babaeng malaya, isang babaeng hindi nakakulong sa mga alituntunin ng pamilya, isang babaeng minamahal. Mahal kita, pero hindi ko dapat sabihin to. Sabi niya, o yung mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot. Mahal din kita, Marco, pero paano? Paano natin haharapin ang mundong maghuhusga sa atin? Paano natin ipapaliwanag kay Leo, sa mga bata, sa pamilya natin? Bago pa man ako makapagsalita, narinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas. Si Leo. Dumating siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Bigla kaming nagkahiwalay at tumakbo si Marco patungo sa banyo para magkunwari na nag-ayos lang ng sarili. Ako naman ay pilit na ginawang normal ang sitwasyon. Ang bilis ng pangyayari, pero ang bigat sa dibdib ko'y hindi na mababawi. Pagpasok ni Leo, ngumiti siya sa akin. Uy, nandito si Marco? Tanong niya habang inaalis ang kanyang sapatos. Oo, dumaan lang, sagot ko, pilit na iniwas ang mata niya. Pero nang makita ko ang mga mata ni Leo, naramdaman ko ang guilt na parang dumudurog sa akin. Mahal ko siya, pero alam kong hindi na siya ang laman ng puso ko. Sa hapunan, nagtipon kami bilang pamilya. Nandoon si Marco, si Leo, ang mga bata, lahat ng taong mahalaga sa buhay ko. Pero habang tumatawa si Leo sa biro ni Marco at habang tumitingin si Marco sa akin ng palihim, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na tensyon. Paano ko maitatago ang nararamdaman ko? Paano ko maitatago ang katotohanan na sa bawat tingin ni Marco, parang hinihila ako ng damdaming hindi ko dapat maramdaman? Habang nag-aayos ako ng pinggan, matapos ang hapunan, lumapit si Marco sa akin sa kusina. Hindi siya nagsalita, pero ang tingin niya ay nagtatagal sa akin. Alam kong mali, pero hindi ko maiwasang magtanong. Marco, bakit mo ginagawa to? Bakit mo ako pinahihirapan? Hindi kita pinahihirapan. Mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Leo. Nakatingin siya sa amin, ang mga mata'y puno ng pagtataka.
Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon, kung narinig ba niya ang sinabi ni Marco, o kung nakita niya ang tensyon sa pagitan namin. Pero ang alam ko, sa sandaling iyon, bumagsak ang mundo ko. Masakit ang bawat araw na magkasama kami sa ilalim ng iisang bubong. Sa tuwing nakikita ko si Marco, ang bayaw ko, parang may tinik na bumabaon sa puso ko. Hindi ko ito ginusto, pero paano mo pipigilan ng damdaming unti-unting lumalalim? Mahal ko ang asawa ko, si Anton, pero may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Mga bagay na nag-uugat sa tahimik na hangin sa pagitan namin ni Marco. Noong isang gabi, habang si Anton ay nasa trabaho, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Marco na mag-usap. Wala kaming balak na gawing espesyal ang sandaling iyon, ngunit parang may kakaibang init na bumalot sa sala habang nagkakape kami. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap, ang mga bagay na hindi niya masabi kay Anton. Ang mga pangarap na tila ako lang ang nakakaintindi. Alam mo, sinabi niya, ang mga mata niya nakatutok sa akin. Hindi ko alam kung bakit mas madali akong magbukas sa'yo kaysa kay Anton. Ang tinig niya ay may halong lungkot at pag-aalinlangan. Tumangulang ako, pilit na itinatago ang kabog ng dibdib ko. Alam kong mali ang lahat ng ito, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit ang bawat salita niya ay parang musika sa akin. Ang gabing iyon ang simula ng komplikasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon, lalo na't si Anton ay walang kamalay-malay sa namamagitan sa amin ni Marco. Hindi pa kami lumalagpas sa hangganan, ngunit alam ko sa sarili ko na ang damdamin ko para sa kanya ay hindi na simpleng respeto o pagkakaibigan. Ito ay pag-ibig, isang pag-ibig na hindi ko dapat maramdaman. Isang araw, nagpasya si Anton na mag-imbita ng ilang kaibigan para sa isang maliit na salo-salo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap kina Marco at Anton ng sabay, na para bang normal ang lahat. Pero sa ilalim ng mga ngiti at tawanan, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin ni Marco. Nagsalubong ang mga mata namin nang hindi sinasadya habang naghahain ako ng pagkain. Agad siyang umiwas ng tingin, ngunit ang sandaling iyon ay sapat na upang magpaalala sa akin ng nararamdaman ko. Pagkatapos ng salusalo, habang abala si Anton sa pag-aayos ng mga natirang pagkain, lumapit si Marco sa akin sa kusina. Kailangan natin mag-usap, bulong niya, mababa ang tono. Napatigil ako, hawak ang baso ng tubig. Hindi maaari, sagot ko, pilit na pinipigilan ng kaba. Ngunit hindi siya lumayo. Hindi ko alam kung anong gagawin, pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Parang biglang tumigil ang mundo. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin, nasusunog ang lahat ng kahulugan ng tama at mali. Hindi ko alam kung paano sasagot. Naririnig ko ang mga yapak ni Anton sa sala at alam kong anumang sagot ang bibitawan ko ay magbabago sa lahat. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang pumasok si Anton sa kusina, dala ang isang bote ng alak. Anong nangyayari dito? Tanong niya, ang mga mata niya nagdududa. Tumawa si Marco, mabilis na nagpalusot. Nagpapasalamat lang ako kay Mia sa masarap na handa, bro. Sagot niya, pero ramdam ko ang panginginig sa tinig niya. Tumango si Anton, tila kumbinsido, ngunit ako ang hindi mapakali. Alam ko na, mula sa sandaling iyon, hindi na magiging pareho ang relasyon namin. Lumipas ang ilang linggo at pilit kong iniiwasan si Marco. Hindi ko na siya sinagot nang mag-text siya at pilit kong nilimitahan ang pakikipag-usap sa kanya kahit nasa bahay kami. Pero ang damdamin ko ay lalong lumalim sa bawat araw na hindi kami nagkikita. Parang lalo siyang naging misteryo na hindi ko kayang iwaksi sa isipan. Isang umaga, habang abala si Anton sa pag-aayos ng kotse sa garahe, lumapit si Marco sa akin sa hardin. Mia, hindi ko kayang magkunwari. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal kita at alam kong mali, pero hindi ko kayang itigil. Ang tinig niya ay puno ng pighati,
pero sa likod nito ay ang katotohanan na pareho naming hindi matatakasan. Bago pa ako makasagot, biglang tumunog ang telepono ko. Si Anton ang tumatawag. Sinagot ko ito agad, pilit na pinapakalma ang sarili. Darling, may problema sa kotse. Pwede mo bang tawagin si Marco para tumulong? Tanong niya sa kabilang linya. Napatingin ako kay Marco, ang mga mata niya puno ng emosyon. Tumango siya at agad na pumasok sa garahe. Naiwan akong mag-isa sa hardin, nag-iisip kung paano ko pipigilin ang sarili ko. Kinagabihan, habang nakahiga kami ni Anton sa kama, bigla niyang sinabi, "Napapansin ko, parang may kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang araw. May problema ba?" Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Tumalikod ako, kunwari inaantok na. Pero sa loob ko, alam kong hindi ako makakatakas sa katotohanan. Habang nakapikit ako, narinig ko ang pag-vibrate ng telepono ko sa tabi ng kama. May mensahe mula kay Marco. Hindi ko na kaya. Kailangang mag-usap tayo bukas kahit ano pa ang mangyari. Napabalikwas ako. Hawak ang telepono habang si Anton ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana. Sa labas nakita ko si Marco, nakatayo sa hardin, nakatingin pataas sa kwarto namin. Ang mga mata niya ay puno ng damdamin. Hindi galit, hindi saya, kundi isang matinding tanong na tila siya mismo ay hindi kayang sagutin. Pagkalipas ng ilang linggo, pilit kong iniiwasan si Adrian. Ang bawat hakbang, bawat paghinga ko ay parang may bigat na hindi maalis. Sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata, parang may dagat na bumubulong ng mga lihim na hindi dapat marinig. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon, lalo na't si Marco, ang asawa ko, ay tila walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa loob ng bahay na ito. Isang Sabado ng umaga, nag-alok si Marco na magpunta kami sa bahay ng kanyang mga magulang para sa isang maliit na pagtitipon. Alam kong naroon si Adrian, ngunit wala akong magawa. Hindi ko maaaring ipakita kay Marco ang nararamdaman ko, hindi ko kayang sirain ang tiwala niya. Kaya kahit nag-aalangan ako, nagbihis ako, pinilit kong ngumiti at sumama. Pagdating namin sa bahay ng mga magulang ni Marco, agad akong sinalubong ng mga halakhak at kwentuhan. Ang paligid ay puno ng buhay, ang amoy ng nilulutong adobo, ang ingay ng mga bata na tumatakbo sa sala at ang tawanan ng mga matatanda sa kusina. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Adrian, nakaupo sa sulok, tahimik ngunit tila nakamasid sa akin. Ang puso ko ay nagsimulang bumilis, para bang ang bawat pulso ay umaalingaw-ngaw sa buong katawan ko. "Halika, sumama ka sa akin sa kusina," sabi ni Marco habang hinila ako papunta sa mesa kung nasaan ang kanyang ina. Pilit kong inilibang ang sarili sa pag-uusap, ngunit ang presensya ni Adrian ay parang anino. Hindi ko maialis sa isip ko. Sa bawat sandaling lumalapit siya sa akin, pakiramdam ko ay mas lalong lumalabo ang hangganan ng tama at mali. Habang abala ang lahat, nagdesisyon akong lumabas saglit sa likod bahay para huminga. Ang hangin doon ay malamig, tahimik, pero hindi rin lubos na nakapagpapagaan ng aking pakiramdam. Habang naglalakad-lakad ako sa ilalim ng mga puno, naramdaman ko ang paglapit ni Adrian. Hindi ko na siya kailangang lingunin para malaman. Alam kong siya iyon. "Hindi mo ba ako iiwasan ngayon?" Tanong niya sa mababang boses na halos isang bulong. Ang tunog ng kanyang tinig ay nagdala ng kuryente sa buong katawan ko. Hindi ako sumagot. Tumigil ako sa paglakad, pero hindi ako lumingon. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa likuran ko. Malapit ngunit hindi pa rin nagtatangkang hawakan ako. "Alam kong mali ito," sabi niya, halatang may bigat sa bawat salita. "Pero hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Ikaw rin, hindi ba?" Sa wakas, humarap ako. Ang mukha niya ay puno ng pananabik, ngunit may halong takot. Takot na pareho naming alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng ito.
Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, inamin ko sa sarili ko, oo, mahal ko rin siya. Ngunit paano ko haharapin ang katotohanan ito? Paano ko sasabihin sa sarili ko na ang pagmamahal na nararamdaman ko ay isang kasalanan? Adrian, hindi ito tama. Bulong ko, halos di naririnig. Si Marco ang asawa ko, kapatid mo siya. Hindi ko sinasadyang mahalin ka, pero nangyari na. Hindi mo ba nararamdaman iyon tuwing magkasama tayo? Tuwing nagtatama ang ating mga mata? Ang mga salitang iyon ay parang mga alon na patuloy na sumasampal sa akin. Alam kong mali, pero hindi ko maikakaila ang katotohanan. Pinilit kong itikom ang bibig ko, labanan ng damdamin, ngunit sa mga sandaling iyon, parang walang halaga ang lahat ng moralidad na itinuro sa akin. Nang biglang marinig namin ang boses ni Marco mula sa pinto ng likod bahay. Kayo pala ang nandito, sabi niya habang nakangiti. Hindi niya alam, hindi niya nakikita ang tensyon sa pagitan namin ni Adrian. Ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nagkunwari akong kalmado, ngumiti sa asawa ko at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, ang isip ko ay gulo-gulo. Parang isang bangin na hindi ko alam kung paano lalampasan. Bago matapos ang araw, nagpaalam na kami ni Marco sa kanyang mga magulang. Habang nagmamaneho kami pauwi, hindi ko maiwasang mapansin ang tingin ni Adrian mula sa tarangkahan ng bahay. Ang mga mata niya ay puno ng pangungusap, isang tahimik na sigaw na hindi ko maabot. Habang papalayo kami, pakiramdam ko ay iniwan ko ang isang bahagi ng sarili ko doon, kasama siya. Pagdating namin sa bahay, agad akong dumiretso sa kwarto. Pagod ako, hindi sa pisikal kundi sa emosyonal. Pakiramdam ko ay nababalot ako ng guilt, pero sa ilalim nito ay naroon ang isang damdamin na hindi ko kayang iwaksi. Isang damdamin na patuloy na bumubulong sa akin kahit pilit ko itong sinisigaw na tama na. Nang biglang tumunog ang cellphone ko, isang mensahe mula kay Adrian. Hindi ko kayang tapusin ito ng ganito. Mag-usap tayo, bukas, sa lugar na alam mo. Napatitig ako sa screen, ang mga daliri ko ay nanginginig. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ko kung anong lugar ang tinutukoy niya, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan, sa kabila ng lahat ng pagtanggi, natutunan kong mahulog sa kanya. Hinawakan ko ang telepono at sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang mundo. Dapat ba akong pumunta? Dapat ko bang labanan ang nararamdaman ko o dapat ko bang sundan ang tawag ng puso ko kahit alam kong unti-unti nitong sisirain ang lahat? Sa wakas, nagdesisyon ako, ngunit hindi ko alam kung tama ang desisyon ko. Ang alam ko lang, sa sandaling iyon ay wala nang balikan, anumang mangyari, magbabago ang lahat. Habang magkahalong lungkot at pagkabalisa ang nararamdaman ko, hindi ko maiwasang magmuni-muni sa nagdaang mga araw. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat, kung kailan ako nagkamali ng hakbang, o kung kailan ko naging mahina ang puso ko. Ang alam ko lang, kasalanan ng nararamdaman ko, ngunit hindi ko rin kayang itanggi na sa tuwing narito siya, may kung anong apoy na gumuguhit sa pagitan naming dalawa. Noong gabing iyon, bumalik si Adrian sa bahay. Bayaw ko siya, pero para bang bawat galaw niya ay may kapangyarihang umabot sa bawat sulok ng aking damdamin. Nagtitimpla ako ng kape sa kusina nang bigla siyang bumungad. Basa ang kanyang buhok mula sa ulan at kita ko ang bahagyang pagkapit ng kanyang basang damit sa kaniyang katawan. Napalunok ako. Pilit kong iniwas ang tingin, ngunit tila ba may magnetong humihila sa akin pabalik sa kanya. Nagpapakape ka? Tanong niya habang pinupunasan ng kanyang buhok gamit ang isang maliit na tuwalya. Oo, gusto mo rin ba? Sagot ko, pilit pinapanatiling normal ang tono ng aking boses. Salamat pero mukhang kailangan mo ng kasama diyan. Ang tahimik mo, sabi niya sabay lapit sa akin. Laging ganoon si Adrian, may pagkamaalalahanin.
ngunit may halong lambing na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko iyon naramdaman kahit kailan mula kay Marco, ang asawa ko, na abala sa trabaho at tila ba masyadong sanay na sa pagkakaroon ko sa buhay niya. Maling-mali na ikinukumpara ko ang dalawa, pero ang puso ko'y hindi tumitigil sa pagbubuntong hininga tuwing magkasama kami ni Adrian. Wala to, medyo pagod lang siguro, sagot ko, iniabot ang tasa ng kape sa kanya. Sa sobrang lapit niya, naamoy ko ang pinaghalong samyo ng ulan at sabon mula sa kanya. Parang lintik na dumaloy sa akin ang init. Hinawakan niya ang tasa at sa isang iglap, nagtagpo ang aming mga daliri. Napakabilis ng pangyayari pero ang init ng kanyang kamay ay tila tumagal ng ilang segundo sa akin. Napatingin ako sa kanya at doon ko napagtantong hindi lang ako ang may nararamdamang ganito. Ang mga mata niya puno ng emosyong pilit niyang itinatago. Salamat, mahina niyang tugon, ngunit may bigat ang bawat salitang binitiwan niya. Kinuha niya ang tasa at umupo sa lamesa. Ako na may nanatiling nakatayo sa kusina, pilit nilalabanan ang nararamdamang kaba. Mahigit 3 taon na mula nang ikasal kami ni Marco, pero hindi ko naramdaman ang ganitong klase ng koneksyon sa kanya. Alam kong mali ang lahat ng ito, pero sa tuwing magkasama kami ni Adrian, parang may ibang mundo kaming dalawa. Isang mundong walang hangganan, walang bawal at walang mali. Bakit parang malungkot ka? Tanong niya habang iniikot ang kape sa tasa. May problema ba kayo ni Marco? Napatingin ako sa kanya at sa isang saglit gusto kong sabihin ang lahat. Gusto kong ilabas ang bigat na pasan-pasan ko pero alam kong hindi ko dapat gawin iyon. Wala naman, sagot ko, pilit nanginitian siya. Alam mo, hindi ka marunong magsinungaling, sabi niya habang nakatitig sa akin. Ang paraan ng pagtitig niya, parang kaya niyang basahin ang kaluluwa ko. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng makakausap. Salamat, bulong ko at mabilis na tumalikod para maghugasan ng pinggan. Hindi ko kayang tumingin sa kanya ng matagal. Baka kung ano pa ang masabi ko. Pero naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Hindi siya nagsalita pero alam kong nandoon siya nananatili sa likod ko parang hinihintay akong magsalita. Ang tensyon sa pagitan namin parang alon sa dagat na unti-unting lumalakas. Adrian, mahina akong sambit, hindi tumitingin sa kanya. Ano yon? Tanong niya, dahan-dahang naglakad papalapit sa akin. Sa presensya niya, parang may kung anong pader na bumagsak sa pagitan ng tama at mali. Tumigil siya sa likod ko, sobrang lapit na halos maramdaman ko na ang init ng kanyang katawan. Bakit ka ganito? Tanong ko, halos pabulong, nanginginig ang boses. Bakit ang hirap mong iwasan? Hindi siya sumagot. Sa halip, naramdaman ko ang dahan-dahang paglapit ng kamay niya sa braso ko. Ang init ng kamay niya ay parang apoy na gumapang sa balat ko. Napapikit ako, pilit hinahanap ang lakas na lumayo. Pero parang naipit na ako sa isang eksenang hindi ko kayang kontrolin. Alam kong mali, bulong niya sa tenga ko. Pero hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Napabuntong hininga ako, pilit nilalabanan ang emosyon. Pero bago pa ako makasagot, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto sa harap ng bahay. Marco, bulalas ko. Mabilis na umiwas kay Adrian at nagkunwaring abala sa paghuhugas ng pinggan. Siya na may mabilis na umupo pabalik sa lamesa. Kunwaring walang nangyari. Narinig ko ang mga yabag ng asawa ko papasok sa kusina. Pagpasok niya, ngumiti siya sa akin at kay Adrian. Uy, nandito ka pala, Adrian. Mukhang ang saya niyong dalawa. Biro niya sabay halik sa pisngi ko. Napalunok ako, pilit pinipigilan ang sariling magpakita ng kahit anong emosyon. Pero sa sulok ng mga mata ko, nakita kong nakatitig si Adrian sa akin at ang mga mata niya ay puno ng damdaming hindi niya kayang itago. Kumusta ang araw mo, mahal? Tanong ni Marco sa akin habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang bag. Okay naman, sagot ko,
Pero sa loob-loob ko, parang gusto kong sumigaw. Alam kong hindi ko kayang itago ng matagal ang nararamdaman ko. Tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan ko kayang itago ang apoy na unti-unting sumusunog sa akin? Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, ramdam ko ang mainit na alingasngas sa loob ng bahay. Naroon si Nico, ang bayaw kong pilit kong iniiwasan, ngunit tila lagi kaming dinadala ng tadhana sa parehong espasyo. Ang mga mata niya palaging may kislap na hindi ko maipaliwanag. Parang apoy na umaabot sa akin, sinusunog ang mga dingding na matagal ko nang itinayo para sa sarili ko. Habang nag-aayos ako ng mesa para sa hapunan, naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Hindi ko siya kailangang lingunin para malaman na siya iyon. Ang amoy ng pabango niyang pamilyar, ang mabigat ngunit maingat na hakbang niya, lahat ng iyon, kabisado ko na. "Pwede bang tulungan kita?" tanong niya. Malumanay ngunit may bigat sa tono na para bang may iba siyang nais sabihin. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagsasaayos ng mga plato. Pilit iniwasan ang pag-usbong ng anumang usapan na maaaring magpasiklab sa damdaming matagal ko nang pinipilit na patayin. Ngunit hindi siya umalis. Kinuha niya ang baso sa gilid at inilagay sa tamang pwesto, malapit sa plato ni Lucas, ang asawa ko, ang kapatid niya. Ang tahimik naming pagkilos ay tila nagsisigawan sa loob ng isip ko. Hindi ko alam kung naririnig niya ang tibok ng puso kong tila rumaragasang bagyo, ngunit sigurado akong naramdaman niya ang tensyon sa pagitan namin. Nang magsimula ang hapunan, lahat ay tila normal. Si Lucas, gaya ng dati, abala sa kwento tungkol sa trabaho. Ang mga bata tumatawa habang nag-aagawan sa ulam. Ngunit si Nico at ako nakaipit sa katahimikan. Tuwing nagtatama ang mga mata namin, parang may lihim na usapan na nagaganap, isang usapang hindi kailanman dapat marinig ng iba. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta si Nico na maghugas ng mga pinggan. Nagpasalamat si Lucas at ako naman ay umakyat sa kwarto upang umiwas. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, narinig ko ang tawag ni Nico mula sa kusina. "May iniwan kang baso, ate?" "Ate." Paano niya nagagawang tawagin akong ate ng ganoon kadiretso? Gayong alam naming pareho na may kung anong namamagitan sa amin. Bumaba ako, pilit pinapakalma ang sarili. Pagdating ko sa kusina, naroon siya, nakatayo sa tabi ng lababo. Ang baso nasa ibabaw ng mesa, ngunit ang tingin niya diretso sa akin. "Kailangan ba talagang magkunwari tayo sa harap nila?" tanong niya, halos bulong. "Anong sinasabi mo?" Balik ko, ngunit alam kong alam niya ang totoo. Lumapit siya, ngunit hindi niya ako hinawakan. Sa halip, ipinatong niya ang kamay niya sa mesa, malapit sa baso. "Hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba nakikita kung paano kita tinitingnan? Kung paano kita iniingatan kahit hindi ko dapat ginagawa?" Ang mga salita niya parang mga lasong unti-unting pumupulupot sa leeg ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang puso ko tumututol, ngunit ang katawan ko nananatiling nakatayo sa harap niya, hindi makagalaw. "Nico, mali ito. Kapatid ka niya, asawa ko siya," sagot ko. Ngunit kahit sa sariling tenga ko, parang wala nang saysay ang mga salitang iyon. Alam ko, pero hindi ko mapigilan. Hindi ko kayang itago kahit alam kong hindi ko dapat sabihin. Ang mga mata niya puno ng sakit, ng pagnanasa, ng galit sa sarili. Hindi ko alam kung paano, ngunit ang mga hakbang ko ay nagdala sa akin palapit sa kanya. Wala nang pagitan sa aming dalawa. Ang init ng hininga niya, nararamdaman ko na. Sa isang iglap, parang nakalimutan namin ang lahat. Ang pamilya, ang batas ng moralidad, ang sinumpaang pangako ko kay Lucas. Ngunit bago pa man may mangyari, narinig namin ang boses ni Lucas mula sa sala. "Ma, Nico, nasaan kayo? Tulungan niyo naman akong maghanap ng charger." Parang binuhusan kami ng malamig na tubig. Agad akong umatras, kasabay ng pag-iwas ni Nico ng tingin.
Ang mga hakbang ko, mabilis at magugulong, tila isang kriminal na tumatakas. Nang makabalik ako sa kwarto, sumalampak ako sa kama, hinahabol ang hininga. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Lucas pagkatapos nito. Pero ang mas malaking tanong, paano ko haharapin si Nico? Lalo na kung ang nararamdaman ko ay ang bagay na pilit kong tinatakasan. Kinabukasan, habang papunta ako sa kusina, narinig ko ang isang pag-uusap mula sa sala. Si Lucas at si Nico. Hindi ko sinadya, ngunit natigil ang mga hakbang ko nang marinig ko ang sinabi ni Lucas. Alam ko, Nico, matagal ko nang napapansin, hindi ka marunong magtago. Tumigil ang mundo ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Alam ni Lucas, ngunit bago pa man ako makapag-isip, narinig ko ang sagot ni Nico. Pasensya ka na, kuya. Kung kaya ko lang pigilan, ginawa ko na. Ang tibok ng puso ko parang paputok na sumabog sa dibdib ko. Napaatras ako, ngunit natapakan ko ang base na nakapatong sa sahig. Nabagsak ito at tumama ang tunog sa katahimikan ng sala. Sa isang iglap, tumingin sila pareho sa direksyon ko. Ang mga mata ni Lucas singtulis na parang mga espada, at ang mga mata ni Nico puno ng takot at pag-aalala. Nakalubog ang buong bahay sa katahimikan ng bumungad sa akin, si Adrian sa kusina. Ang bayaw kong matagal ko nang sinisikap iwasan, pero tila palaging naroon sa bawat sulok ng mundo ko. Nakatitig siya sa akin habang tahimik akong nagbubukas ng ref para kumuha ng tubig. Ang mga mata niya, tulad ng dati, may tanong na hindi ko kayang sagutin. Gabing-gabi ka na umuwi, sabi niya, basag ang katahimikan. May bahid ng pag-aalala ang boses niya, pero ramdam ko rin ang isang bagay na mas malalim, mas mahirap bigyan ng pangalan. Ang asawa ko, si Leo, ay nasa kwarto at mahimbing na natutulog. Hindi ko alam kung bakit si Adrian ang narito sa halip na siya, pero hindi ko rin kayang magtanong. Trabaho, sagot ko, sabay inom ng tubig. Sinubukan kong ipakita na wala akong nararamdaman, na normal lang ang lahat. Pero ramdam kong nanunuot sa dibdib ko ang presensya niya. Ang init ng katawan niyang nasa malapit, ang amoy ng pabango niya, ang paraan niyang tumingin na para bang alam niya ang bawat sikretong tinatago ko. Hindi siya umalis. Sa halip, naglakad siya palapit sa akin, ang bawat hakbang niya'y parang bumibigat sa hangin. Tumigil siya sa harapan ko, masyadong malapit para sa kaginhawaan. Mukhang pagod ka, sabi niya at napansin kong may bahid ng lungkot sa tono niya. Hinawakan niya ang isang hibla ng buhok ko na tila aksidenteng nalaglag sa aking mukha. Ang simpleng galaw na iyon ay nagdala ng alon ng tensyon sa pagitan namin, isang bagay na hindi ko kailanman kayang itanggi. Hindi ko alam kung paano sumagot. Ang bawat bahagi ng pagkatao ko ay nagsasabing lumayo, umiwas, huwag magbigay ng dahilan para mas lumalim ang bangin na unti-unting hinuhukay ng damdamin namin. Pero ang puso ko, ang pusong ito na matagal ko nang nais pigilan, ay nagtatampo, tumangging makinig. Adrian, tama na. Mahina akong sabi, halos pabulong. Ang mga mata ko'y tumingin sa kanya, pilit na hinahanap ang lakas na magpatuloy. Pero sa halip, ang nakita ko ay ang lalaking minahal ko sa maling pagkakataon. Ang lalaking hindi ko dapat mahalin, hindi siya gumalaw. Ang mga mata niya'y nanatili sa akin, nagtataglay ng isang damdamin na tila umaapaw. Alam mo bang hindi kita kayang tiisin? Bulong niya at ang bawat salita'y parang kutsilyong tumagos sa dibdib ko. Araw-araw, pinipilit kong kalimutan ka, pero kahit anong gawin ko, palaging ikaw ang nasa isip ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang pigilan ang sarili kong umiyak. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal ko nang tinatakasan, ay sa wakas narinig ko mula sa kanya. Pero hindi iyon ang sagot na kailangan namin. Hindi ito ang sagot na magpapatahimik sa magulong mundo namin. Tumigil ka, Adrian, sabay iwas ng tingin. Pilit kong binuo ang pader sa pagitan namin, kahit na alam kong matagal na itong durog. Mahal ko ang kapatid mo, mahal ko ang asawa ko. Tumawa siya ng mahina, pero hindi iyon masaya.
Isang mapait na halakhak, puno ng sakit. Alam kong mahal mo siya, pero mahal kita higit sa kaya kong ipaliwanag. Ang mga salitang iyon ay sapat na para magtulak sa akin palayo. Tumalikod ako, pilit na tinatakpan ang mukha ko para hindi niya makita ang luha na bumagsak nang hindi ko inaasahan. Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong na nasa likod ng mga salitang binitawan niya. Hindi ko kayang harapin ang katotohanan na matagal ko nang alam pero ayaw kong tanggapin. Hindi tayo pwede, Adrian. Hinanap ko ang lakas sa bawat salitang lumabas sa bibig ko. Kapatid ka niya, pamilya ka namin. Hindi siya sumagot. Narinig ko lang ang mabigat niyang paghinga, ang tunog ng isang taong nasaktan ng sobra, pero hindi kayang ipakita. Nang sa wakas ay naglakas loob akong lumingon, nakita ko siya. Nakatayo pa rin sa parehong lugar. Ang mga mata niya'y puno ng damdamin na hindi ko kayang pangalanan. Ang mga kamay niyang nakakuyom, ang katawan niyang tila gustong lumapit pero pilit na pinipigilan. Kung ganon, sabi niya, ang boses niya'y mababa, halos pabulong. Paano mo ipapaliwanag ito? Bago pa ako makasagot, umangat ang kanyang kamay, hawak ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang kwintas na pamilyar, ang kwintas na nawala sa akin ilang linggo na ang nakalipas. Ang kwintas na regalo ni Leo noong unang anibersaryo namin bilang mag-asawa. Nasaan mo nakuha yan? Tanong ko, halos hindi makahinga. Ang puso ko'y bumilis, ang kabay sumiksik sa dibdib ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinagsak niya ang kwintas sa mesa. Ang tunog nito'y nag-echo sa loob ng tahimik na kusina. Baka gusto mong itanong sa asawa mo, sabi niya. Ang tono niya'y malamig, may galit na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Ang mundo ko'y biglang tumigil. Ang kwintas na iyon, ang kwintas na simbolo ng pagmamahalan namin ni Leo, ay narito sa kamay ni Adrian. Pero bakit? Anong ibig sabihin nito? Sa bawat segundo, naramdaman ko ang unti-unting pagbagsak ng lahat ng pinaniniwalaan ko. Tumingin ako sa kanya, naghahanap ng paliwanag. Pero ang mukha niya'y nanatiling matigas, walang pag-aalinlangan. Ang sagot ay hindi kay Adrian. Ang sagot ay nasa asawa ko. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang puso ko ay parang tambol na walang tigil sa pag-ugong. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nag-iisa, habang ang buwan ay pilit na sumisilip sa bintana. Sa bawat segundo, ramdam ko ang malamig na dampi ng hangin sa aking balat, na tila nagpapaalala sa akin ng pagkakasalang hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Ang mga alaala ng nakaraang araw ay naglalaro sa aking isipan. Parang pelikulang paulit-ulit kong pinapanood, ngunit wala akong lakas na ihinto. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ang pagmamahal ko kay Daniel, ang asawa ko, ay totoo o siguro iyon ang pinaniwalaan ko sa loob ng maraming taon. Ngunit bakit sa tuwing nakikita ko si Adrian, ang kanyang kapatid, ang mundo ko'y tila nagbabago. Ang mga mata niya, ang tahimik niyang nangiti, ang paraang pinoprotektahan niya ako kahit hindi niya sinasabi. Lahat ng iyon ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko sa paraang hindi ko maipaliwanag. Para bang siya ang sikretong kulang sa buhay ko, ang apoy na hindi ko maapula. Noong hapon na iyon, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Nagpunta si Adrian sa bahay para magdala ng mga gamit na ipinabili ni Daniel. Natural ang kilos niya tulad ng dati, ngunit may kakaibang init sa pagitan namin. Mula sa kusina, sinundan ko siya ng tingin habang inaayos ang mga dala niya sa mesa. Hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga kamay, matibay, sigurado, ngunit may lambing. Salamat, Adrian, ang sabi ko, pilit na nagpapakawala ng normal na tono. Ngunit nang magtama ang mga mata namin, naramdaman kong parang huminto ang oras. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang mga salitang iyon nang hindi ako sumabog. Walang anuman, sagot niya, simple
ngunit may lalim na tila may ibig sabihin. Ang mga mata niya ay parang salamin na nagsisiwalat ng damdaming matagal ko ng pilit na tinatanggihan. Hindi ko alam kung siya rin ba ay may nararamdaman, pero ang paraan ng pagtitig niya sa akin ay sapat na upang magpaalala sa akin ng lahat ng bawal na damdamin. Okay lang ba na dito muna ako maghintay? May ibibigay pa kasi ako kay Daniel. Dagdag niya na para bang may dahilan siyang manatili. Tumango ako, ngunit ang pagiging malapit niya sa akin ay nagdala ng kakaibang tensyon. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko habang tahimik kaming nakaupo sa sala. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay punong-puno ng mga salitang hindi masabi. Ang bawat segundo ay tila nagpapahaba ng agwat ng moralidad sa pagitan namin. Biglang dumating ang ulan, malakas ang patak nito, bumagsak sa bubong na tila musika ng kalungkutan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang tunog na iyon ay nagdala sa akin ng tapang na hindi ko inaasahan. Tumayo ako, tumingin kay Adrian at nagsalita. Adrian, ang simula ko, ngunit hindi ko alam kung paano ko itutuloy. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, hindi ko alam kung ano ang gusto kong mangyari. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, at nangyari ang hindi dapat mangyari. Hinawakan niya ang kamay ko, marahang kinulong sa kanyang palad na para bang iyon ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ang init ng kanyang hawak ay nagtanggal ng lahat ng lamig na nararamdaman ko. Pinilit kong bawiin ang kamay ko, ngunit hindi ko magawa. Sa halip, naramdaman kong ang paghawak niya ay tila utos na huwag akong lumayo. Alam kong mali ito, sabi niya, mahina ngunit malinaw, na parang mga salitang iyon ay may sariling buhay. Pero hindi ko kayang hindi ka mahalin. Ang mundo ko'y parang gumuho. Gusto kong magsalita, gusto kong sumigaw, ngunit wala akong kapangyarihang maglabas ng kahit anong tunog. Ang mga mata niya ay puno ng damdamin, ng sakit, ng pagnanasa na hindi niya maitatago. At ang mas masakit, ang sarili kong puso ay tumutugon sa damdaming iyon. Adrian, hindi dapat. Ang tanging nasabi ko, ngunit ang boses ko'y walang lakas. Hindi ko alam kung sino ang niloloko ko, siya, ang sarili ko, o ang buong mundo. Ngunit bago pa ako makapagsalita ulit, narinig namin ang tunog ng pinto. Bumukas ito at bumungad si Daniel na basang-basa sa ulan. Ang mga mata niya ay dumapo sa amin sa eksenang hindi niya inaasahan. Ang mga kamay ni Adrian ay nasa akin pa rin at ang mukha ko'y hindi maikubli ang tensyon at gulat. Anong nangyayari dito? Tanong ni Daniel. Malamig, ang boses niya ay puno ng pagdududa. Ang ekspresyon niya ay hindi galit, hindi pa, ngunit may halong pagtataka na tila sinusubukan niyang intindihin kung ano ang nakita niya. Napalunok ako, hindi makapagsalita. Si Adrian ay mabilis na bumitaw sa kamay ko, ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Daniel ay nagtanong ng libu-libong katanungan. At alam kong sa bawat saglit na lumilipas, mas lalo siyang nawawala sa pag-intindi. Wala, Daniel. Nag-uusap lang kami, ang mabilis kong tugon. Ngunit kahit sa pandinig ko, ang sagot ko'y walang bigat. Ang mga mata ni Daniel ay hindi kumikilos, nananatiling nakatuon sa amin, tila iniisip kung dapat ba siyang magtanong pa o magtiwala na lang. Siguradong wala? Tanong niya, mas mababa na ang tono, ngunit mas mapanganib. Ang tingin niya ay tila kutsilyong tumatama sa aking pagkatao. Hindi ako sumagot,